far distant land. She has no one to show her God's love. No mother or father to wipe away her tears. She cries out in the night alone. Bury my heart on the mission field, Lord. I'll go to dry that young girl's tears. I'll serve you no matter where the path may lead. Lord, please bury my heart. Mother grieves for starving child. She has no one to succor. Earthly provisions will ease their suffering, but who will feed their empty souls? Bury my heart on the mission field, Lord. I'll give the gospel to the suffering ones. I'll go wherever you want me to go. Lord, please bury my heart. Will you ignore these lost souls in the night? Can you hear their pleading cries? They're begging for someone to show them the way. We must go before another one dies. Bury my heart on the mission field, Lord. These distant voices won't fade away. I'll do your will, whatever the cost. Lord, please bury my heart. I'll do your will, no matter the cost. Lord, please bury my heart. Lord, I give you my heart. Amen. Salamat po ho sa special number na yan. At yan ay isang prayer. It is a form of prayer na ang prayer niya ay ang kanyang puso ay dalhin sa mission field. Ay sabi, Lord, bury my heart in the mission field. At isang halimbawa po niyan ay si Pastor Won Bae Kim. Yun po yung sending church ng New Life Bible Baptist Mission ng Bagong Silang. Isa siyang Koreano, pero dito na po siya namatay at dito na siya nilibing. At nakakatuwa na ho, nakaka-challenge yung ganun. No? Okay, ngayon pong gabi ay dadako na po tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating pagtitipon, and that is the preaching of the Word of God. Tawagin natin si Brother Melchor to preach us the Word of God tonight. Amen. Amen. Salamat po sa ating Panginoon sa gabi po ito. Naanyahan ko po ang lahat na tumayo at tayo po ay magbasa ng salita ng Diyos. Ating pong pag-aaralan ay nasa Matthew chapter 5, verse 14 to 16. Matthew chapter 5, verse 14 to 16. Nakita na po ba? Sige po, sabay-sabay po nating basahin.
Verse 14, begin. Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light the candle and put it under bushels, but on the candlestick, and it giveth light unto the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven. Sige po, tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, salamat Panginoon sa gabing ito, na kami Panginoon ay binigyan mo ng pagkakataon upang aming mapagbulay-bulayan ang iyong banal na salita. Sa gabing ito Panginoon, hiniling po namin ang pangunguna mo sa amin. Kayo Panginoon ang magbigay sa amin ng karunungan upang makita po namin ang kahalagahan po nitong mga salitang ito namin pag-aaralan sa buhay po namin. Ama, kung may mga nakatago man po kami mga kasalanan sa aming mga puso, hiniling po namin ang kapatawaran. Tawarin niyo po kami, linisin upang maging karapat-dapat po kami sa iyong harapan sa gabing ito. Salamat po Panginoon. Kayo po ang siyang mataas sa lahat po ng aming gagawin. Maraming pong salamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, sige po. Pag-aralan po natin itong mga talata po na to, na tayo daw po ay ilawan ng sanlibutan. Kaya pag sinabi pong ilawan, ito po ay nagpapakita na tayo pong mga Kristiyano ay dapat magliwanag. Dahil tayo po ay tinawag na mga ilaw ng sanlibutan. Tinawag din po tayong mga asin ng sanlibutan. No? Ito pong dalawang bagay po na ito ay ina-associate po sa atin to. Na tayo daw po ay asin ng sanlibutan sapagkat ang asin po ay isa rin pong mahalagang sangkap sa isang niluluto, no? Dahil ang asin ay kung wala pong asin ay wala pong kahit anong sarap ng lulutuin mo, kung wala pong asin ay ito po ay hindi mo malalasahan na talagang masarap. Ganon din po yung ilaw. Yung ilaw, kaya tayo ay inahalin tulad sa ilaw dahil ang ilaw po ay, pag sinabing ilaw, ito ay nagbibigay ng liwanag. At tayo po yun bilang mga Kristiyano, tayo po ay ina-associate po tayo doon. Yun po yung pinapangalan sa atin doon. Tawag sa atin ay ilaw at asin ng sanlibutan. Yan. Sabi po rito, sabi po ni Jesus Christ, ang sinabi niya doon sa kanyang mga tagasunod, sabi niya ganito, something powerful about their identity. No? Hindi po niya sinabi na tayo ay magdala ng ilaw. O, he did not say that they carry the light. But he said, they are the light. No? Tayo po ay ilawan. Hindi sinabing magdala tayo ng ilaw. No? Kundi sinabi niya na tayo daw po ay ilawan, no, ng sanlibutan, no. A light on a hill cannot be hidden. Yan. Even if it tries. But ano po ang ibig sabihin nito? Yan. Na yung ilaw daw, a light set on a hill cannot be hidden. Yung ilaw, kapag nilagay mo raw sa burol, no, o sa mataas na lugar, ito po ay talagang hindi maitatago, makikita talaga, no? Kaya nga, saan ba nilalagay yung ilaw? Sa dilim, di ba? Sa madilim. Hindi ka raw maglalagay ng ilaw sa isang maliwanag ng lugar, no? Kaya nga tayo, di ba? Tayong mga Kristiyano, hindi tayo namimingwit sa aquarium, di ba? Yan, kasi sa aquarium, malinaw na yon, no? Mayroong may-ari na noon. Kaya hindi tayo namimingwit doon. Kaya pag tayo nagsusulwining, saan ba tayo nagsusulwining? Nagsusulwining tayo doon sa mga taong wala pa talagang alam sa salita ng Diyos, no? Kaya, sabi rito, a light set on a hill cannot be hidden, even if it tries. Yan, sabi ron. Ano makikita po natin? No? Una, ang makikita, ang unang puntos po, sabi rito, believers are meant to be visible. Yan. Tayo daw pong mga mananampalataya, tayo mga Kristiyano, ay dapat visible tayo. No? Yan. Mahirap yung hidden Christian. No?
Mahirap yung Kristiyano nagtatago. Kasi ilawan ka. Yung ilaw, hindi pwedeng maitago yan kasi magliliwanag talaga yan. Maliban na lang kung pundido yung ilaw mo. No? Yan. Sabi dito, believers are meant to be visible. Dapat daw ang mga mananampalataya ay nakikita. No? Nakikita yan. Yan. Light by nature reveals, yan. Jesus was teaching that faith is not meant to be private or silent. No. Tinuturo ni Jesus Christ na yung ating pananampalataya o yung pagiging Kristiyano natin ay hindi pwedeng naka-private ka lang sa private or silent. Diba? Kinakailangan, diba sabi niya nga, doon sa Great Commission, go ye into all the world and preach the gospel. And baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Ghost. And, lo, I am with you even unto the end of the world. No? Yan ang sabi po niya. No? Kaya, nung sinabi ng Panginoon yan, dapat visible tayo at dapat humahayo tayo bilang Kristiyano. Hindi pwedeng ikaw lang yung nung tinanggap mo si Kristo, kontento ka na. Dahil mayroon ka pang mahal sa buhay. Nandiyan pa yung nanay mo, tatay mo, kapatid mo. Kaya, kinakailangan na talagang maging visible ka. No? Yan. Sabi po doon sa Matthew 5:14, sabi doon, ye are the light of the world, a city that is set on hill cannot be hid. Yan. And then, pangalawa, light stand in contrast with darkness. Yung ilaw ay talagang magkasalungat yan doon sa yung liwanag sa dilim. Minsan, nakikiayon tayo doon sa dilim. Yan. Minsan, nagtatago tayo doon sa dilim. No? Liwanag na tayo, ilaw na tayo, pero nakikisama pa tayo. Di ba? Sabi doon sa Romans chapter 12, verse 1 and 2, be not conformed to this world, but be you transformed. No? Yan, yun sinasabi. Kaya nga, tayo mga Kristiyano ay magkasalungat tayo doon sa kadiliman. No? Contrast, yan, magkasalungat, magkaiba tayo kaysa doon sa dilim. Hindi ka pwedeng makiayon doon sa takbo ng sanlibutan. Hindi mo pwedeng sabihin na, total, bata pa naman ako, ay subukan ko muna itong mga bagay ng sanlibutan. Yung mga ginagawa ng sanlibutan. Total, alam ko naman kung paano bumalik sa Panginoon. Paano kung hindi ka makabalik? Paano? No? Yan. Mahirap yun. Kaya dapat, manatili kang nagliliwanag. Manatili kang ilaw ng sanlibutan. Light stands in contrast with darkness. Light does not blend in with darkness. It exposes. Yan. Pinapakita daw yan. No? Yan. It exposes. Living according to Christ will often stand out in a world that rejects truth. This contrast points other towards God. Yan, sabi doon sa John 1:5. If the light shineth in darkness, the darkness comprehend it not. Alam nyo, mahirap talaga, no? Pag ikaw ay yung isang Kristiyano, mahirap. Siguro lahat naman tayo nasubukan natin na mag-soul winning, mag-share ng gospel. Pero doon sa siguro out of 10 na nasiran mo ng gospel, mapalad na mayroong isa o dalawa na tatanggap, no? Yan. Pero hindi yun nagiging kalungkutan sa atin, no? Nalulungkot tayo kasi nag-share tayo ng gospel pero ayaw tumanggap. Pero talagang normal talaga 'yon. No? Basta ginagawa natin yung ginagawa ng isang Kristiyano. Sapagkat tayo po ay pinapakita natin na tayo ay ilaw ng sanlibutan, kaya gusto natin na maabot yung mga madidilim na lugar. No? Gusto nating maliwanagan yung madilim na lugar. No? Yan. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehend it not. Kung minsan, ayaw, no? Mahirap.
Lalo kung halimbawa ikaw ay isa ka lang naging Kristiyano sa pamilya nyo, halimbawa anak, naging Kristiyano, mahirap madala yung mga mahal mo sa buhay, lalo kung hindi rin nakikita sa iyo yung pagbabago. Kasi dapat, una muna, ano sabi doon sa 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things becomes new. No? Kailangan na bago na. Kaya lang, kung minsan, meron pang pagkakataon na hindi talaga nakikita yung pagbabago. Kaya hindi mo talaga madala. Hindi mo madala yung mga mahal mo sa buhay. Kaya yan yung nagiging problema. No? Kasi, noong hindi ka pa Kristiyano, yung ginagawa mo, hindi pa rin nababago. Ganun pa rin yung pagka inutusan ka ng nanay mo, ng tatay mo, nagdadabog ka pa. O kaya sumasagot ka pa. Mahirap, no? Kaya hindi mo madala. Kaya kahit sabihin mo na ilaw ka ng sanlibutan, hindi ka pa rin nag-iilaw doon sa inyong tahanan. Kasi nga, hindi ka pa rin nagbabago, no? Yan. Mahirap, no? And then, pangatlo, the purpose of light is to guide others. No? Yung purpose daw ng ilawan ay para maging guide para doon sa iba. Hindi ba pag ikaw ay may dalang ilaw, ikaw ang nagiging guide, no? Yan. Halimbawa, yung lalakaran nyo madilim talaga, no? Walang mga kuryente. May dala-dala kang flashlight. Siyempre ikaw ang guide. Ikaw na una kasi iniilawan mo yung daanan. Ganon yung patungkol sa atin bilang mga Kristiyano, bilang light of the world. Tayo po ay nagiging guide. Sabi rito, it is not for display. No, hindi lang daw tayo pan-display, no? Yan. Yung isang ilaw hindi lang pan-display. It is for direction. Yan. Ito ay nagbibigay ng direction. Nakakita na ba kayo ng lighthouse, no? Ang lighthouse, nakalagay doon sa may dagat, no? Sa may gilid ng dagat. Yun ay nagbibigay ng guide doon sa mga barko, no? Mga naglalayag sa dagat. Yun ang purpose ng lighthouse. Ganon din naman tayo. Ang purpose natin ay maging guide, sabi rito. Maging guide doon sa mga nasa kadiliman, no? Yan. Believers are called to reflect Christ so others may find the way to God. Yan. Kinakailangan mag-reflect si Jesus Christ sa buhay po natin. O para makita. Yan, para makita. Pero kung ikaw ay isang Kristiyano na, tapos hindi pa rin nakikita yung pagbabago sa iyo, ay mahirap 'yon. Hindi ka masasabing ilaw ng sanlibutan, no? Kasi hindi pa rin na-activate yung ilaw mo. Nandoon ka pa rin sa kadiliman, no? Lalo na sa mga kabataan, no? Kailangan maipakita nyo, no? Lalo kung kayo pa lang ang nagiging Kristiyano sa inyong pamilya. Kailangan ipakita nyo na yung pagbabago sa inyong buhay, no? Yung pagbabago sa buhay nyo bilang isang bagong nilalang. Ano ba sabi? Yung daw bagong nilalang ay nabago na, no? Yung mga dating nakikita sa kanya ay wala na. Yan. Kaya siya ay nagiging huwara na, nagiging model ka na. Yan. Yan. Kaya maririnig mo, ayan, sabihin niyan, si anak ni ganito. Yan, kita mo ang bait niyan, no? Yan, dati salbahe yan, pero ngayon, tingnan mo, nagbago na. Yan. Mahirap yung sabihin na, ayan, Kristiyano yan, pero hindi nagbago. Mas mahirap yun. Mas magandang pakinggan, yung dati yan, salbahe yan, pero ngayon, naging Kristiyano, nagbago. Yan. Mas mahirap yung pakinggan, Kristiyano na yan, pero hindi naman nagbago, hindi na makita. Kaya paano ka magbibigay ng direction doon sa mga nasa kadiliman? Yan. Good works point beyond us to God's glory. Yan. Kaya makikita
Yun daw, ginagawa natin mabuti, yan, ay nagre-reflect yan na sino bang napupuri pag gumagawa tayo ng mabuti? Yung Diyos natin. Yan. Kaya pag sinabing, yan, napakabait nung bata na yan o yung tao na yan nung maging Kristiyano. Sino bang napapapurihan nun? Ang ating Diyos. Di ba? Siyang napapapurihan. No? Sabi rito sa Matthew 5:16, let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Yan. Yan. Let your light shine before men. Kinakailangan magliwanag. No? Yung pagliwanag, yung makita sa buhay mo yung pagbabago. That they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. At mapapurihan yung ating Ama na nasa langit. Pero kapag hindi, pag walang pagbabago sa iyo, sabi yan ba yung Kristiyano? No? Masakit pakinggan yung ganon. Na yan ba yung ugali ng isang Kristiyano? No? Yan, mahirap yun. Then, pang-apat, puntahan po muna natin sa Acts chapter 8. Yan, Acts chapter 8, verse 26. Sabi rito, and the angel of the Lord speak unto Philip, saying, arise and go toward the south, unto the way that goeth down from Jerusalem unto Gaza, which is desert. And he arose and went, and behold, a man of Ethiopia, an eunuch of great authority under Candace, queen of Ethiopian, who had the charge of all treasures, and had come to Jerusalem to worship, was returning and sitting in his chariot, read Isaiah the prophet. Then the Spirit said unto Philip, go near and join thyself to this chariot. Yan. Sinabi, ang sabi ng banal na Espiritu kay Philip, pumunta ka. Yan. Bakit? Kasi kinakailangan masira niya yung eunuch. No? Yan. And Philip ran hither to him and heard him read the prophet Isaiah and said, understandest thou what thou readest? Naunawaan mo ba? Naintindihan mo yung binabasa mo? Yan. Ang sabi ng eunuch, yan. And he said, how can I except some man should guide me? Yan. And he desired Philip that he would come up and sit with him. Yan. Kaya ang ginawa ni Philip, kasi nga, itong eunuch na to ay gusto talagang nagbabasa, hindi naman niya maunawaan, kaya sabi niya, tinanong ni Philip kung naunawaan, sabi niya, hindi niya naunawaan, maliban na lang may ibang paliwanag sa kanya. Kaya pinaliwanag ni Philip, no? Kaya nga, itong eunuch na to ay naligtas ito no? Kaya ganun yung isang Kristiyano, anong malay mo yung katabi mo? Kinakailangan lang pala na siran mo ng gospel. Kasi yung pala ay tatanggap pala sa Panginoon. Pero hindi mo ginawa, ay hindi ka hindi ka nagliwanag, hindi ka ilaw. No? Kasi, ayan, sabi dito, kaya nga, itong eunuch na to, tumanggap kasi nga, sinira ni Philip ng gospel. Kaya nung masira ni Philip ng gospel, instantly, tinanggap niya ang Panginoon. Kaya nung tinanggap niya, malamang na ito si Philip ay dinisciple na kaagad to. Kaya nga sabi, kinakailangan na mabautismuhan ka. No? Ngayon, nung makita niya may tubig, ano pang hinintay mo? Bautismuhan mo na ako. Sabi ng eunuch. Kaya mabilis, instant yung pagiging Kristiyano nung itong eunuch na to. Ganun dapat yung isang Kristiyano. Ganun dapat bilang ilaw, no? Kinakailangan magliwanag ka ron. Halimbawa, nakita mo yung kayo mga estudyante, no? Yung katabi nyo sa upuan. Pwede nyo siran ng gospel. Dahil hindi nyo alam na ito pala ay tatanggap. O kaya hindi natin alam
na malay natin na baka itong taon to ay mamamatay na pala. Mawala na. No? Kaya, siyempre magsisisi ka ngayon. Kukurutin yung konsensya mo, susurutin yung konsensya mo. Ano sabi doon sa Ezekiel? Chapter 33 verse 8. Sabi doon, if thou, sabi ron, when I say unto the wicked, thou shalt surely die. Sabi doon, if thou dost not warn that wicked man from his wicked ways, that wicked man shall die in his iniquity, but the blood shall require at thy hand. No? Kaya, sisingilin daw sa iyo. No? Pero hindi naman, ang sisingilin na sinasabi doon, papakita sa iyo, bakit hindi mo siniran ang gospel itong taon to? Bakit hindi mo siniran ang gospel? Araw-araw kayong magkatabi sa upuan. No? Nagkukopyahan pa kayo. No? Tapos hindi mo siniran. No? Yan. Kaya, sabihin doon, kaya doon meron sa langit merong pagluha doon. No? Pagluha dahil sana nasirang ko itong taon to. No? Hindi sana napunta ng impyerno. Yan. Kaya, and then, pang-apat, kapag tinatago daw natin yung ating liwanag, yung pagiging ilaw natin, ay natatalo o nawawala yung purpose natin. Hiding the light defeat its purpose. No? Yan. Yan. Nawawala yung purpose natin sa mundong ito. Pag tinatago natin yung ilawan natin, yung liwanag natin, no? Yan. Paano natin yung tinatago? Yan. Naitatago natin dahil sa takot, fear, no? Natatakot tayo na mag-share, baka mamaya sagutin ako, magtanong sa akin, hindi ko mapaliwanag. Yan. Isa yun sa mga fear sa mga dahilan kung bakit natatakot. And then, yung compromise, nakikipag-compromise ka. Ano ba yung nakikipag-compromise? Yung nakikiayon ka doon sa kanyang ginagawa. No? Mali na nga yung ginagawa, nakikiayon ka pa. No? Yan. Parang nakikipag-compromise ka pa. Sinasabi mo nga na Kristiyano ka, pero hindi naman nakikipag-compromise ka naman. No? Natawa ako minsan, no? Noon nung mag-hearing yung Senado, maraming negative comments. Nung conduct ng yung sa impeachment, nag-pray na sila. Nag-pray si Pangilinan, si Cayetano, siya yung Senate President. Nag-pray din, nakaluhod. Na marami tuloy na nag-comment ng mga negative. Comment. Iba, hindi maganda yung comment. Kasi nga, hindi nakita sa kanya yung pagiging Kristiyano. Ganon din naman tayo. Pag hindi talaga nakita yung pagiging Kristiyano natin, magiging negative ang mga comment sa atin. No? Yan. Compromise or silence. Yung ayaw mong mag-share. Yan. And then, sabi rito, condemn a believer witnesses. Jesus warns against covering what God intends to reveal. No? Yan. Nag-warn si Jesus Christ. Alam niyo, mayroong kasalanan. Dalawang klase ng kasalanan. Yan. Yung sin of omission and sin of commission. No? Yan. Yung commission, yung ginawa natin na kasalanan. No? Yun, yung nakikita na ginawa natin yung kasalanan. Pero yung omission, yung kasalanan na dapat ginawa mo sana, pero hindi mo ginawa. Hindi mo ginawa. Kaya nagiging kasalanan nyo. No? Yan. Sabi rito, to reveal faith that shines, bring hope to a dire form. Yan. Sabi niya, no? Sabi doon sa Luke 8:16, no man when he hath lighted a candle, cover it with vessel.
wala daw na tao na nagsindi ng ilaw, kaya sa kandila, pagkatapos tinakpan niya. No? Walang ganon. No? Kasi paano ka magliliwanag? Minsan ganon. Ganon tayo mga Kristiyano. No? Dapat may liwanag na tinatakpan pa natin. No? Kino-cover natin. No? Kaya nagkikipag-compromise tayo. Tinatakpan. Kaya minsan, may mga instance na yung pala, parehas pala kayong Kristiyano. Nung bandang huli, doon lang kayo nagkakilalanan, no? Kristiyano ka pala. Ganon, no? Yan. The story behind the song, I have decided to follow Jesus. Yan. Yung awit na, I have decided to follow Jesus. Yan. In the middle of 1800s, there was a great revival in Wales. Yung Wales na to, sakop to ng United Kingdom o Great Britain. No? Maraming missionary ang humayo sa buong mundo. And yung missionary, one is William Carey. Pumunta siya doon sa China, sa India. No? May mga kasama siya. Ito yung mga American missionaries. Itong isang missionary, napunta doon sa isang lugar na yung mga tribo doon nag-aaway-away. No? Nag-aaway-away, nagpapatayan talaga yung mga tribo. No? Yung isang missionary na to, nakasurvive siya doon, hindi siya, pero matagal. Sa tagal ng pag-share ng gospel, ang tagal-tagal lang nag-share, taon, binilang niya, isang pamilya lang ang na-win niya, no? Isang pamilya lang naging Kristiyano. Ang pangalan nito ay si Noxing. No? Yan, Noxing. Yan. Tapos nung maging Kristiyano naman itong pamilya na to, si Noxing, may asawa, may 2 anak, isang lalaki, isang babae. Naging sabi nga, nung maging ilaw talaga sila doon sa lugar na yun. Nag-share sila ng gospel, marami silang na-win na mga kaluluwa. No? Nagalit ngayon yung chieftain ng tribo na kinaniban niya. No? Kaya pinatawag itong pamilya na to. Ngayon, ang sabi sa kanya, renounce your faith, or else, sabi niya ganon, mamamatay itong 2 anak mo. Sabi doon, no? Mahirap yung desisyon na yon. Pero sabi ni Noxing, I have decided to follow Jesus. Sabi niya, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Sabi ganon. Kaya ang ginawa, yung mga tribo, yung tauhan ng chieftain, pinana, no? Yung 2 anak. Yan, namatay yung 2 anak. Tinanong siya ulit. Sabi nung chieftain, no? Patay na yung 2 mong anak. Ngayon, babaguhin mo na ba yung pananampalataya? I-renounce mo ba yung faith mo doon sa sinasabi mong Jesus Christ? Sabi ni Noxing, hindi pa rin. I have decided to follow Jesus. Tapos sabi, paano yan? Sabi ka noon, mamamatay yung asawa mo, ikaw na lang mag-isa. Sabi ni Noxing, do not go with me, but still I follow. Sabi niya gano'n. Kahit ako na lang mag-isa, susunod pa rin ako sa Panginoon. Sabi niya gano'n. Kaya ang ginawa, inarok, namatay yung asawa niya. O ngayon, patay na yung asawa mo. Sabi niya gano'n. Siguro naman, magbabago na yung decision mo, no? Kasi ikaw na lang mag-isa. Tapos sabi ni Noxing, the word behind the cross, the word, sabi doon, the word before me, the cross behind me. No? Yan, ay ganon. Sabi niya, kaya, pinatay si Juan, no? Pinana. Ngayon, nagtaka yung chieftain, sabi niya, bakit ganito yung faith nitong tao na to? Pinatay na, namatay na yung pamilya niya, yung mga anak niya, yung asawa niya, pero ayaw pa rin.
ayaw pa rin i-renounce yung kanyang faith. Sabi niya gano'n. Kaya nag-isip. Tapos, pinag-aralan niya kung bakit. Sabi niya, iba ang pananampalataya nitong tao to. Kaya, doon sa ginawa, doon sa paninindigan ng pamilya na yon, yung tribo doon na-convert. Na-convert yung tribo doon, yung buong tribo doon. At yung naging leader, yung chieftain nila, yung nagpapatay sa kanya, yun ang naging leader na. Kaya, sabi ron, nagtaka yung chieftain, nagtaka ron, bakit? Grabe ang pananampalataya nitong taong to. Papakita lang na itong taong to ay talagang tunay yung kanyang pagiging Kristiyano. Pinakita niya yung pagiging ilaw niya, no, pagiging light niya doon sa sanlibutan na yun. Sabi niya, mamatay man siya, ibig sabihin, may purpose yung kanyang kamatayan. Kasi nabigyan ng liwanag yung kadiliman doon sa kanilang tribo. Kaya, tayo, dito sa atin, no, sabi nga yung missionary, na nung Merkulis, yung missionary, sabi niya, napakahirap doon sa amin, sabi niya, sa Vietnam. Kasi, hindi ka pwedeng lumanta doon. Hindi ka pwedeng mag-share ng gospel, hindi ka pwedeng yung ginagawa natin na ang tawag doon? Hindi, maliban doon sa doorknocking, yung street preaching. Yan. Hindi niya pwedeng gawin yun. Samantala, sabi niya, dito sa inyo, sa Pilipinas, napakadali. No? Walang makikialam sa iyo. Kahit saan ka, mag-share ng gospel. Kahit sa loob ka ng bus, o saan man, pwede ka mag-share ng gospel. Kaya mapalad tayo, mga Pilipino sa Pilipinas, kasi nakakapag-share tayo ng gospel. Yan. Kaya, balikan natin tayo, sabi ng banal na kasulatan, tayo ay ilaw ng sanlibutan. Ang ilaw ng sanlibutan, kinakailangan magliwanag ka upang yung nandoon sa kadiliman ay makakita ng liwanag. Yan. At tayo yun ng mga Kristiyano. Sige po, tayo po manalangin. Naman namin Diyos, salamat Panginoon sa maiksing mensahe. Tunay nga Panginoon na kami Panginoon ay mga ilaw ng sanlibutan o asin ng sanlibutan. Kaya mapalad po kami sapagkat nakakita kami ng liwanag. At kinakailangan din naman namin na i-share yung aming liwanag doon sa iba upang sila man Panginoon ay magkaroon ng liwanag sa kanyang buhay. Maraming pong salamat Panginoon sa pangalan mo ni Jesus. Amen. Salamat po sa paalala sa atin na tayo po ay mga ilaw ng sanlibutan ito. At nasusukat din po dyan yung ating pagka-Kristiyano. Diba? Yung tunay talaga na tumanggap kay Jesus ay no turning back. May kaklase ako dati nung grade 5. Hindi ko kaklase kundi kalibel lang. Mas matalino yung sa akin Section 2 lang ako Section 1. Apelyado niya Sing. Yan. Mga Indiano. Sing ang apelyado. At nakakatuwa dahil si William Carey ay nakapag-share ng gospel doon sa India. At yun po yung pinuntahan po ng ating road partner na si missionary Paguntalan. Doon po siya sa India pumunta mga kapatid. Alam yung tunay na ligtas mga kapatid ay ano man ang mangyari sa buhay niya, hindi niya ito panghihinayangan. Kasi tunay na ang Panginoon Jesus na ang kanyang tinanggap sa kanyang buhay bilang Lord and Savior. Alright? So, huwag natin kalimutan po, hindi sinabi doon na magdala ka ng ilaw, kundi ikaw yung ilaw. Amen?
At yung ilaw na yan, sabi diyan, kailangan makita ng kadiliman. At ano yun? Yung good works natin. Amen. Yung good works po natin, yung ilaw, mga kapatid, ano ho? Ibig sabihin, makita po ng mga klase, kakilala, kapitbahay, kahit kaaway, yung ating good works. Amen? Kasi kahit naman mabait ka, may kaaway ka pa rin. Hindi naman nawawala yun eh. Di ba? Kasi hindi mo alam kung saan pupunta. Gusto mong maging mabait, mayroon pa rin sa'yo, galit. Gusto mong sumama, may galit pa rin sa'yo. Kaya binabanggit ng Panginoon na kahit yung kaaway, mahalin mo. No, kasi normal yan na mayroon talagang hindi nakakaintindi sa'yo. Amen? Kaya isang paalala po yan sa ating mga kapatid. Okay, ngayon pong gabi ay dadako na po tayo sa ating prayer time. At huwag nating kalimutan ipag-pray itong darating na Sunday. Siyempre, Interchurch Fellowship dito po sa may Heroesville. At ating ipanalangin na maging maganda yung panahon kasi nag-uulan-ulan na. Yan. Then of course, yung soul winning po natin, Sunday din, ay soul winning po tayo. At wala na po tayong panambahan ng hapon. Yan. Pero dito po, mayroon pong meeting after po ng soul winning. So yung mga officers ay magstay dito para sa meeting. Hahabol na lang kami doon, Pastor, ha? After ng meeting po namin dito. At i-evaluate po natin yung mga nangyari. Sister Shea, hindi mo pa na-forward sa akin pinag-meetingan nung nakaraan. I-evaluate po natin yun, anong nangyari. And then, ipag-pray din po natin, last Sunday ay Interchurch Ladies Fellowship. Yan. So, last Sunday po yan, mga kapatid. Isama natin sa panalangin din na yung mga nanay sa ibang church ay makarating dito. Then, pag-isama rin po sa panalangin po, yung ongoing po na workshop ng soul winning at ng teachers training dito. Monday and Tuesday po yan. So, isama po natin sa panalangin. Then, of course, yung pong pag-alis po namin sa Sunday ng gabi, kami po'y pupunta doon sa tawag dito, sa Empanta. Ang problema po, yung motor ko, hindi pa rin ayos yung kanyang ball bearing. Hindi ko alam kung paano ayusin yon. Baka makisabay na lang kay Brother Melchor. Yan po. So, pag-pray po natin, si Brother Alex ay sasama. Sama na rin po siya. Kaya tuloy-tuloy na po ito sa Sunday. Kahit alis po tayo ng mga 7 dito. Yan. Then, doon na po tayo matulog. Tapos, kinagabihan din ng Monday, alis na po tayo. Sina Brother Joshua sasama, di ba? Sasama sina Brother Joshua. Ang problema po, Sister Giselle hindi makasama kasi nag-open po yung kanyang company ulit. Siya po yung pinagkatiwalaan doon sa learning, sa center. So, siya po yung nag-i-interview ng mga teachers at habang wala pang mga estudyante ay mayroon siya tinuturuan na 2 kaya every day, Monday to Friday nandun po siya kaya wala po siya dito ngayon. Sa atin sa panalangin na magbigay po ang Panginoon ng schedule sa kanya ng day off ng Wednesday. So isama natin sa prayer yan. Then ano pa po ba yung panalangin po natin? Siyempre, yung mga YP sa Sunday na makasama silang lahat. Meron kasi mga hindi yata sasama. At panalangin po natin yung mga kapatid. Then, of course, sino po rito yung may mga special request? Taas lang ang kamay. Meron po ba? Isama pa rin po natin si Sugar. Next month na po, June. So, isama po natin na siya po ay makasama na po natin dito. Amen? At unti-unti po natin bigyan ng ministry para makita mo yung sarili niya sa paglilingkod. Alright, sino po yung may mga special request? Taas lang ang kamay. Panggitin na po natin. Sister Abby? Yes.
Amen. Kasama ko sa panalangin, Pastor, yung mensahero na gagamitin ng Panginoon. At sa magiging message po doon na maging hamon sa bawat isa. Especially po sa mga young people, kung may ma-revive ng Panginoon, kung may babalik sa ministry, dahil ang tema po is Steward of Purpose, Unity and Balance. Amen. So, panalangin po natin, Pastor, na kumilos po yung Panginoon sa mga young people. Provision po ng Panginoon sa mga gagamitin at sa mga pagkaris po na i-prepare sa mga kanalayan po doon na magluluto, sa po sa kanila at sa katagumpayan po ng gawa. Amen. Sama po natin sa panalangin.